Ang pamagat ng aking mga pahayag sa ating pag-aaral sa Biblia, ang ating bagong series, ay mula sa sumpa tungo sa pagpapala. Hi, I'm Vic De Hoya. Welcome to Guiding Light. Ibabahagi ko po sa inyo ang mga katotohanan mula sa banal na kasulatan, sa scripture, na malamang na hindi nyo pa narinig. Ito po ay may kapangyarihang baguhin ang buong kapalaran ng inyong buhay. Alam niyo po, kung meron kang anumang pangailangan o problema anuman sa inyong buhay, merong isang lugar at isang lugar lamang na dapat mong puntahan upang hanapin ang probisyon ng Diyos o solusyon ng Diyos. At ang isang lugar na yon ay ang krus ni Jesus. The cross of Jesus. So sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, every provision of God for you, spiritual, physical, material, for time or for eternity, has been made available. Ngunit wala pong ibang batayan kundi ang krus para sa lahat ng mga probisyon ng Diyos. Sa pamamagitan ng krus at sa pamamagitan lamang ng krus ay maaari kang lumapit sa Diyos at matanggap ang kanyang mga probisyon at ang kanyang mga pagpapala. Upang magawa po iyan, kailangan po muna natin maunawaan ang pangunahing katangian na naganap noong si Jesus ay namatay sa krus. Sa puntong pong iyon, naganap ang isang palitan, exchange na itinalaga ng Diyos, ordained by God and predicted many centuries before in the prophets of Israel. It's all summed up po in one key verse in the prophet Isaiah. And we go to Isaiah chapter 53 verse 6, and it says, "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all." So akin po sa Salis Tagalog, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Ang paraan kung saan ipinataw ng Diyos ang ating kasamaan sa Kanya, kay Jesus, ay ang pagtrato sa Kanya ng Diyos na parang ginawa niya ang bawat kasalanang nagawa ng bawat tao na maniniwala kailanman. Kahit na siya ay ganap na inosente sa anumang kasalanan. Yan po ang ganap na sentro ng lahat ng bagay na inaalok po ng Diyos para sa atin. It's entirely the grace of God. Wala po tayong pag-angkin sa Diyos. Hindi sana natin ito hinihingi sa Diyos, ngunit sa Kanyang walang katapusang biyaya at awa, itinalaga ng Diyos ang pagpapalitang ito. So akin pong sasabihin nito na maikli. Inilagay ng Diyos kay Jesus ang kasamaan nating lahat. Okay po? God laid on Jesus the iniquity of us all. Ang salitang kasamaan or iniquity ay maaring ding isalin na paghihimagsik, rebellion. Ang ating rebellion, paghihimagsik. Ang rebellion ng buong sinumpa sa kasalanang lahi Adan ay dumating kay Jesus sa krus sa pamagitan ng banal ng paghirang, divine appointment. So ngayon po,
Yun ang negatibong bahagi ng palitan or exchange. Okay. And positive side po ay ang kapalit ng lahat ng kabutihan dulot ng walang kasalanan. Na ang pagsunod kay Jesus ay maaring maibigay sa atin. Akin pong sabihin ko ito ng mas maikli pa. Ulitin ko po. Ang kasamaan ay dumating kay Jesus upang ang mabuti ay maibigay sa atin. Okay po? Maliwanag po ba? Ulitin ko po. God visited upon Jesus. Ang kasamaan ay nararapat sa atin upang bilang kapalit ay maibigay niya sa atin ang kabutihang nararapat kay Jesus. Ngayon po ay walang pag-aangkin po na maaari natin gawin tungkol dito. Nagsisimula lamang ito sa biyaya at awa ng Diyos. Ngunit salamat po sa Diyos, ang kanyang biyaya at awa, itinalaga ang pagpapalitang ito at ginawa ang probisyong ito. Ngayon po, sinasabi ko na, ang salitang kasamaan, iniquity, ay maaring isalin na paghimaksik, rebellion. Ibibigay ko lang po sa inyo ang ilan sa mga aspeto ng pagpapalitang ito, itong exchange nito, sa napakasimpleng termino. Okay po? Jesus was punished that we might be forgiven. Okay po? Pinarusahan si Jesus upang tayo ay mapatawad. Tiniis niya ang paghatol dahil sa ating paghimagsik, rebellion. The punishment, the wages of sin is death. Then in the physical realm, Jesus was wounded, physically wounded, that we might be physically healed. Okay po? Patuloy na binibigyan din ng kasulatan ng katotohanan ito. Sabi, by His wounds, we are healed. He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. 1 Peter chapter 2 verse 24 says of Jesus. 1 Peter chapter 2 verse 24. Who Himself bore our sins in His own blood, in His own body, on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Sa Tagalog po, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ng buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. By His wounds, you were healed. That's the exchange. Si Jesus ay nagdusa sa pisikal na sugat upang tayo ay pisikal na gumaling. Maraming mga Kristiyano ang kailangan malaman yun, na ang kanilang healing ay naibigay ng mga paghihirap ni Jesus sa kanyang katawan sa krus. Okay? And then again, the scripture says, Jesus was made sin that we might be made righteousness. Si Jesus ay ginawang kasalanan upang tayo ay maging matuwid. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, For He, God, made Him, Jesus, who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Sa Tagalog, kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. So notice po, it's not our own righteousness. It's the righteousness of God. What a blessed truth it is that the one who knew no sin was made sin for us, that we who knew no righteousness might become the righteousness of God in Him. Walang mortal na dila ang makakapagpasalamat sa Diyos na sapat para sa gayong walang hanggan na biyaya. And then it says in Hebrews chapter 2 verse 9, says, But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death crowned with glory and honor,
that he, by the grace of God, might taste death for everyone. Sa Tagalog, ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel para maranasan niyang mamatay para sa lahat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, binibigyan siya ng karangalan at kadakilaan dahil tiniis niya ang kamatayan. So what's the exchange? That we might share His eternal life on the cross also. Ito pa po ang ibang palitan. Okay po? Jesus endured our poverty. Okay? Jesus endured our poverty. Siya ay hinubran, siya ay lubos na naghihirap. He was left with nothing. Kinuha niya ang ating kahirapan upang tayo ay makasalo sa kanyang kasaganaan. And then on the cross, Jesus was rejected by God the Father. He cried out at walang sumagot mula sa langit. And He died of a broken heart. A heart broken by rejection. Ngunit sa pamagitan ng kanyang pagtanggi, His rejection, we have acceptance with God the Father. Kaya't ang katotohanan iyon ay lumabas ng paulit-ulit. Ang kasamaan ay dumating kay Jesus upang ang mabuti ay maibigay sa atin. Ngayon po, pagtutuunan natin ng pansin ng isa pang aspeto. Isang aspeto kung saan makapangyarihang itinuturo sa atin ng Banal na Espiritu. Hindi ko po ito nakikitang tinutukoy sa alinmang aklat ng ating nababasa o anumang sermon na ating narinig. Ngunit kung mauunawaan at mailalapat natin ang katotohanan na nakapaloob dito, ito ay may potensyal na baguhin ang buong takbo ng ating buhay. Ang aspetong ito ng palitan ng aking sinasabi ko ngayon at tatalakayin natin sa natitirang bahagi ng ating series ay inilalarawan ni Paul in Galatians chapter 3 verses 13 to 14, where Paul says, Galatians chapter 3 verses 13 to 14, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Sabi po sa New Living Translation, through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessings He promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. So okay po sa Sanis Tagalog. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. So the exchange is obvious. The evil is the curse. The good is the blessing. Ulitin ko po. Ang kasamaan ay ang sumpa. Ang mabuti ay ang pagpapala. Si Kristo ay ginawang sumpa sa krus upang tayo ay maging karapat-dapat at matanggap ang pagpapala. Upang matanggap ang probisyong ito na ginawa ng Diyos para sa atin, kailangan maunawaan ang nature ng kapwa, pagpapala at sumpa.
kailangang maunawaan ang nature ng kapwa, pagpapala at sumpa. At kung hindi nyo po naiintindihan yon, hindi nyo po mapapakinabangan ang iyong sarili sa probisyong ito. Ulitin ko po, kung hindi nyo po naiintindihan yon, hindi nyo po mapapakinabangan ang inyong sarili sa probisyong ito. Parehong mga pagpapala at sumpa ay mga pangunahing tema ng banal na kasulatan. The words blessed or blessing occur in the Bible about 430 times. The word curse in various forms occurs about 160 times. Sa madaling salita, maraming masasabi ang Biblia tungkol sa dalawa. Parehong totoo. Dapat nating maunawaan ito, so real, na si Jesus ay kailangan maging sumpa upang tayo ay matubos ng sumpa at matanggap ang pagpapala. Ang ilang mga tao ay mahilig mag-isip na ang mga pagpapala ay totoo, but not curses. Yan po ay hindi makatwiran. That's illogical. Anumang pares na magkasulungat na naiisip natin, if one is real, the other must be real. Parang araw at gabi. Kung ang araw ay totoo, ang gabi ay totoo. Ang init at lamig. Kung totoo ang init, totoo ang lamig. Good and evil. If good is real, evil is real. Strong and weak. If strength is real, weakness is real. We cannot focus simply one at baliwanan ng isa. At gayon din ang pagpapala at sumpa. Blessings are real and curses are real. Ngayon po, sa mga susunod na pag-uusap natin, pag-usapan natin sa ating series ang buong paksang ito, ang kalikasan ng parehong mga pagpapala at sumpa, how they operate, kung paano ito ma-recognize kung meron isang sumpa at work in your life from which you need to be delivered. Maraming itinuturo sa atin ng Biblia about all these areas. Kung tayo ay mananatiling mangmang, it will be to our own cost. Mamimiss natin o makakaligtaan natin ang karamihan sa kabuuang probisyon na ginawa ng Diyos para sa atin. Sa pamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus sa krus. Karamihan sa mga tao ng Diyos ay hindi alam kung paano makilala ang mga pagpapala at sumpa. Kung magtatanong po ako ngayon, pwede niyo po bang sabihin mo sa akin, tinatamasa mo ba ang mga pagpapala o tinitiis mo ba ang mga sumpa? Okay? A whole lot of Christians na dapat na tinatamasa ang mga pagpapala ay talagang nagtitiis ng mga sumpa sa dalawang dahilan. Una sa lahat, hindi nila alam kung paano makilala kung ano ang isang pagpapala at kung ano ang isang sumpa. Pangalawa, kung sila ay nasa ilalim ng sumpa, hindi nila naiintindihan ang batayan kung saan sila maaring palayain. Yan po ang haharapin natin, ang mga temang ito, very thoroughly and systematically sa mga susunod nating pag-uusap. Ang kalikasan ng parehong mga pagpapala at sumpa and how they operate. So see you in part 2 of our series. This is Vic Noya. God bless and God loves you.